Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po, ano po ngayon, May 28, 2024, araw po ng Martes po. So muli po, narito po tayo sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9. So isang magandang umaga po sa lahat ng mga gising na sa mga ito. Pumuli ay ang iyong lingkod, John Mark Francis po ng Youth Vita Mission and Naga Grace Presbyterian Church. So muli po ay isang magpalang umaga sa ating mga kapwa lingkod, mga Omni Pastors. Good morning po sa bawat gising na, sa maagaring mga nagising para lang makapakinig, manood at of course talagang nagsusubaybay. Yung iba sa atin ay nakikinig at gumigising talaga para lang matutukan ang programang Biyaya sa Pagkaaga. So good morning po muli sa mga Omni Pastors. So good morning po sa mga listeners natin na masugid natin na talagang nakikinig sa araw-araw nating programa. So good morning din po sa mga kapamilya natin, sa aking mga magulang na sa Rinconada area sa Iriga City, at of course sa mga mga kapamilya po natin sa Lupi at saan man silang dako naroon dito sa Camarines Sur, and of course sa Bicolandia, at of course kasi naabot na rin po yung mga natin through FB Live. Good morning po sa lahat ng ating mga kakilala, kaibigan na talagang pag nakikita tayo ay natutuwa din na papaabot ng kanilang pagbati. So muli po ay isang mapagpalang umaga po sa inyo. Good morning din kay Sir Stephen na talagang maagang gumigising din for us na samahan din tayo sa Biyaya sa Pagkaaga. So good morning din po sa mga kapwa natin, mga riders, especially sa rock riders ng Albay. So good morning po, nawa ay wala kayo ng ating Panginoon. So bago po tayo manalangin ay inaanyayahan ko po kayong lahat na para po sa worship fest mamayang hapon po, mamayang hapon 4 PM doon po sa Capitol Ground sa Kadlan Pili. Ito po ay kasabay pa rin po ng ginagawang festival ng Camarines or yung Kaugma Festival. So tayo po ay magkakaroon ng worship feast mamayang alas 4 ng hapon. So magkita-kita po tayo para po tayo ay magpuri at patuloy na dakilain ang ating Diyos na buhay sa ating probinsya, sa ating lugar. Hindi lamang po dito sa Camarines Sur, kundi of course lalo na sa mga natin sa dito sa Bicolandia. And tayo po ay manalangin para po sa pagpapatuloy natin. Aming Diyos, ang buhay, makapangyarihan sa lahat, dakila ka at patuloy ka pa yung lugar na mangusap sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na kami ay patuloy mo pinakakatulan ng bagong buhay, bagong umaga. Salamat po, O Diyos, at patuloy kang mapurihan. Nawa ang banal na Espiritu, Panginoon, ang mangusap, Panginoon God, sa iyong mga anak, Panginoon God. At salamat po, Panginoon God, gamitin lamang, Panginoon, ang iyong lingkod para sa iyong kaluhatian, Panginoon God. Salamat po, O banal na Diyos, maghari ka, mangusap ka. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So muli po, isang mapagpalang umaga. Ngayon pong umaga ito, tatalakayin po natin isa sa mga, sabi nga, ito yung isa sa mga kumbaga sanay na tayong marinig sa mga po natin, sa mga simbahan natin or sa mga Bible study natin. Ito po kasi yung gagamitin natin ay talagang common sa mga mananampalataya. Ito po ang John 3:16. John 3:16. Ang sabi po sa John 3:16, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ang katauhan,
kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung Tagalog na version ng ating binasa na John 3:16 or Juan 3:16. So ang pamagat po ng tatalakay natin, God's love or God's wrath. Ano po, pag-ibig ng Diyos or puot ng Diyos ang ating pag-uusapan. So ngamat tayo po ay kakasama-kasama lamang sa loob ng 30 minuto. Ano po. So nga po ay maano po natin, ng dalahan po natin ay makuha po natin ang sabihin ng tatalakayin po natin, especially itong John 3:16. Sabi nga po, ito talaga yung sabi greatest verse. Ano po, yung iba sasabi ito yung greatest verse sa Biblia. Kasi sabi ko nga po kanina, ito pong verse na to ay common na sa mga mananampalataya and even sa mga kabataan or sa mga bata, ang mga tinuturuan ng mga bata, especially sa mga Sunday school or sa kung ano man ng mga bata. Pag sinabi nating John 3:16, karamihan po ay may alam nito. Kaya memorize itong John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So ito po yung sinasabing summary nga ng gospel, especially sa kaligtasan. Ito daw po ay buod na. Sabi po, ito yung buod daw ng kaligtasan kasi napaka basic na maintindihan itong John 3:16 na to, pero meron pa pong mas mga malalalim na kahulugan aside doon sa nababasa lang natin. Pag hinimay-himay po natin itong Juan 3:16, dahil sabi nga ito yung buod ng gospel ng kaligtasan na available dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So naalala ko po nung isang linggo natalakay na din yung about kaligtasan sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. So kung naalala niyo po na isa po sa mga nagsalita dito tungkol doon sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So yun din po yung tinutukoy dito sa John 3:16. Itong Juan 3:16 na dahil sa pag-ibig ng Diyos, so God loved the world through His Son Jesus Christ. He gave His Son to us. Binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para lamang mamatay sa krus para sa bawat isa sa atin. Para sa akin, para sa iyo na nakakapakinig ngayon at sa bawat tao. So para po sa atin namatay ang Panginoong Hesukristo, hindi lamang po para sa ilan, kundi para sa lahat. So ito po yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Binigay niyang kanyang kaisa-isang anak. So dito po, sabi ko nga po dito, ito pong verse na to, ang tinutukoy po dito, that sabi nga po, whoever believes in Jesus will be saved. Kung sino man daw po ang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay maliligtas sa consequence ng kasalanan. Sa consequence ng kasalanan at makakatanggap daw po ng eternal na buhay or everlasting life or buhay na walang hanggan. Yun po yung sinasabi dito sa ating teksto 1:3. So ito po yung minsan or kalimitan sinasite po ito ng mga nagpi-preach din. Ito yung message ng pag-asa at kaligtasan sa ating mga mananampalataya. Pag nabanggit yung John 3:16, mayroon tayong pag-asa. Ang pag-asa natin ay sa Panginoong Hesukristo dahil lang sa ating pananampalataya. So ngayon po, itong binabanggit po natin dakilang pag-ibig. Ini-emphasize po ng John 3:16 or Juan 3:16. Ito pong God's love, pag-ibig ng Diyos, dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pinagkaloob niya yung kaisa-isang anak na dapat sabi nga ay
yung pagmamahal niya sa atin. Kaya pinagkaloob niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pero itong John 3:16, bungad po noon is yung kanyang pag-ibig. Pero pag tiningnan po natin ng mas malalim, makikita din po natin may counting makita po natin dito yung puot ng Diyos. Ano po? So makikita po natin, hindi lamang po yung biyaya ng pag-ibig ng Diyos, kundi mayroon din po doon yung galit ng Diyos. Pag tiningnan po natin itong verse na to, kahit isang verse lamang, ito po yung sasabi na pag-ibig at puot ng Diyos. Ano po? God's love or God's wrath ang makikita po natin. Especially when we take closer doon po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Po, pag tinignan po natin na yung sa krus na talagang yung tunay na pag-ibig sa atin. Po. So ito pong mensahe ng 1:3 ay sabi nga ay very comforting po ito. Ano po? Talagang pag narinig po natin ay manampalataya lamang tayo ay maliligtas. Ano po? So talagang kumbaga pag napakinggan po natin, ano po tayo na mayroon talagang pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Pero as we take a look doon sa krus, makikita po natin doon yung puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos na binuhos niya doon sa kanyang anak. So kung nakikita po natin, binuhos ng Diyos yung kanyang puot doon sa krus. Pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. Kung nakikita po natin, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa bawat isa sa atin. Kung nakikita po natin, ikaw sana at ako ang dapat nandoon sa krus na yon, magbabayad ng mga kasalanan natin. Pero inako ng Panginoong Jesucristo para lamang maligtas tayo. So ano po itong sinasabing God's wrath? Ano po ito yung puot ng Diyos? Sabi po ni John Piper, sabi po dito, the wrath of God is God's settled anger towards sin, expressed in the repayment of suitable vengeance of the guilty sinners. So again, dapat para sa atin yung krus na yon. Dapat para sa bawat isa sa atin na sabi nga, nagpapatuloy sa pagkakasala at nagkakasala. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Anong ginawa ng Diyos? Binuhos niya yung galit niya sa kanyang anak at binigay niya yung buhay ng Panginoong Jesucristo para sa bawat isa sa atin. So dapat muli tayo ang nandun. Ito pong 1:6, hindi lamang po biyaya ng pag-ibig ang makikita natin, kundi makikita rin natin yung galit ng Diyos sa bawat isa sa atin sa sangkatauhan. Na imbes na tayo po ang magbabayad ng ating kasalanan, ang Panginoong Jesucristo ang nagbayad sa atin. So dapat ang bawat isa sa atin ang makakaranas ng puot ng Diyos. Puot ng Diyos ang makakaranas sa atin. Pero on that cross, kung nakita po natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, sabi nga po, drinking the cup of wrath in our place. Imaginin po natin yung sarili natin na ikaw ang nandoon, naghihirap dahil sa yung ginagawang mga kasalanan o nagawang mga kasalanan. So dahil din sa biyaya ng Diyos, inako niya yung ating mga kasalanan. Biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. If we don't come to Jesus Christ in faith, believing that He has taken our place on the cross, ano po kaya yung ma-experience po natin kung di po tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Kaya po pinamangatan po ito natin God's love or God's wrath. So kung hindi po tayo lalapit sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, ikaw na ma-realize po natin, ma-experience natin yung puot ng Diyos, yung pagbabayad ng kasalanan. Dapat tayo ang nandun. Dapat ikaw ang nandun. Ako ang nandun. Pero takilang pag-ibig ng Diyos ang kumilos.
So, dahil sa kanyang biyayang pag-ibig, yung puot ng Diyos ay binigay niya doon sa kanyang kaisa-isang anak para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Apo. So sabi nga po sa simula ng John 16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung pag-ibig na yon ang nag-move sa Panginoong Diyos para ibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. And it was, hindi po ito basta-basta lang naisipan ng Panginoong Diyos na ibigay yung kanyang sabi nga begotten Son or kaisa-isang anak, kundi dahil sa kanyang biyaya, kaya niya pinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak. So God did not, sabi nga, dapat pwedeng hindi na rin gawin ng Diyos na ibigay sa atin yung kanyang kaisa-isang anak. Ano po, kasi pwede niya mang baguhin yung mundo kung gugustuhin niya, or talagang kung yun talaga yung nasa puso niya. Ano po, pwede niyang baguhin, pwede niyang ayusin ulit sa pamamagitan ng pagbuo ulit ng bagong mundo. Pero ano po yung ginawa niya nang magkasala ang mga tao, nagkakasala tayong mga tao? Ano po, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Binigay niya ang Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. So, He still loved yung mundong kanyang ginawa, especially yung sangkatauhan na kanyang ginawa. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay para sa ating mga kasalanan, magbayad para sa ating mga kasalanan. And of course, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ano po? So, ayun po dito, yung purpose ng Panginoon kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak is to save humanity, is to save yung kanyang ginawang mga tao. So, tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Po. So, yun po yung purpose kung bakit niya binigay ang kanyang kaisa-isang anak, is to save us. Pero bakit po sa karamihan pa rin ng tao ngayon, ano po, kung pag-uusapan po natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo, ayaw po nilang pag-usapan. Ano po, ayaw nilang makinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ayaw nilang makinig doon sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Ano po, minsan may mga kausap pa tayo na hindi talaga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po, so nandun na po yung kasagutan doon sa ating title topic natin. Ano po, yung God's wrath, ang ma-experience ng hindi mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po, so yung desire po ng ng ating Diyos, ano po, He did not desire yung kamatayan ng mga tao, kundi yung desire niya is iligtas tayong makasalanan. Ano po, iligtas na tayo at hindi na tayo mamuhay doon sa mga kasalanan natin, kundi sabi nga po kanina, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung desire ng Diyos sa atin, sa ating mga tao. Pero yun po, ulitin ko, marami pa rin mga taong hindi ayaw maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. So again, dakilang pag-ibig ng Diyos o ang puot ng Diyos ang mararanasan natin. Dalawang pagpipilian po natin. Ano po, pero ano sabi po doon dito sa ating binasang teksto? That whoever believes in Him, sino ang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nabanggit po kanina, na ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa ating pananampalataya. So ang kaligtasan ay available po sa kalahatan. Para po sa lahat ang kaligtasan. Pero again, whoever believes in Jesus Christ will not perish. Nawa po, makabilang tayo dito sa mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, para po hindi natin maranasan yung puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos or yung God's wrath na sinasabi natin. So,
whoever will believe in Christ will not perish but have yung buhay na walang hanggan. So God's love ay sabi nga ay free. Ito po ay talagang nandyan lang. Hinihintay lamang po tayo na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at buksan natin yung puso natin para matanggap itong biyaya ng kaligtasan, dakilang pag-ibig ng Diyos. So sabi nga po, it is a love that is willing to save the worst of sinners. So marami na rin po tayong mga narinig, mga nakikita sa mga social media na nagpapatotoo sa mga talagang sabi nga may mga kasalanang hindi talagang maraming nagawang hindi maganda, pero binago pa rin ng Diyos dahil sa kanilang paniniwala sa Panginoong Jesucristo. So sa atin po na mga tagapakinig, kung tayo po ay nagdadalawang isip, kung tayo po ay nag-iisip sa panahon natin na ikaw ba ay ligtas, ikaw ba ay mapapahamak, ikaw ba ay sabi nga walang direksyon ang buhay. Sabi dito po sa ating binasa that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para tayo ay iligtas. Para ikaw ay maligtas, para ikaw ay sabi nga makasama ng ating Diyos pagdating ng panahon, pagdating ng oras. Pero ngayon pa lang na tayo'y buhay pa, pwede po natin maranasan, pwede po natin makamtan yung buhay na walang hanggan na sinasabi po dito, yung pag-asa na hindi natin mararanasan yung puot ng Diyos. Dahil nga sabi po dito that whoever believes in Him shall not perish. Pero yung hindi maniniwala sa Kanya, doon? Of course, mapapahamak. Mapapahamak. At dalawa lamang po ang ating papupuntahan pagdating ng panahon. Kaya nawa po sa mga oras na to, sa mga panahon ito, pag nilay-nilayan po natin ang salita po ng Diyos, ang Biblia po mismo. Kahit itong verse lang pong ito, sa mga sabi nga nagdadalawang isip, sa walang kasiguruhan na may relasyon sa Diyos, basahin po natin kahit itong verse na to, John 3:16. Makikita po natin dito ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa inyo, sa atin, sa bawat isa sa atin. At makikita rin po sa pamagitan po ng banal na Espiritu, papakita po sa atin na mayroon din po dito yung puot ng Diyos. Yung galit ng Diyos, na pag hindi ka manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay mapapahamak. Ikaw ay mapapahamak. So, ang required na gawin po natin ay manampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. Surrender yung buhay natin at makakamtan natin yung buhay na walang hanggan. Whoever believes in Him shall be saved. Hindi na po tayo mapapahamak. 100% itong salita ng Diyos ay totoo. Pag tinanggap din po natin ng buong puso. So ito po yung good news ng salvation. Ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. So again, ito po yung pag-ibig ng Diyos. So God loves the world that He provide a way of salvation. Binigay niya na yung kanyang kaisa-isang anak. Pero bakit marami pa rin hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo? Hindi naniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nawa po sa mga ito, pag nilay-nilayan po natin itong salitang ito, itong dakilang pag-ibig ng Diyos or yung puot ng Diyos ang mararanasan natin. Dahil nawa po sa paglalakbay natin sa mundong ito, nawa ay ma-experience po natin ang pag-ibig ng Diyos at makamtan natin, kung sabi nga po dito, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Believe in Jesus
and receive the eternal life or experience God's wrath. Ayan po, manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at matanggap natin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan o ma-experience po natin ang puot ng Diyos. Again, sa lahat ng tagapakinig po natin, John 3:16, isang verse lang, isang teksto lamang, hanapin po natin sa ating mga Biblia. Kasi kahit sa cellphone po natin, pwede po tayo makapag-download ng mga Biblia. Hanapin po natin ito at ipanalangin po natin na pagkatiwalaan tayo ng Diyos, ng pangunawa, para makita po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Tayo po ay mahal ng Diyos, kaya binigay niya sa atin anyang kaisa-isang anak. Ang gagawin lamang po natin ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po, pagkatiwala yung buhay natin, surrender yung buhay natin. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mararanasan po natin yung sinasabing buhay na walang hanggan. At mararanasan po natin yung tunay na relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Again, ano po, ang kaligtasan ay makakamtan lamang po natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang anak, binayaran na yung kasalanan natin. Pero kailangan po natin manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Believe in Jesus and receive the eternal life or experience God's wrath. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong biyayang pag-ibig, Panginoon God, dakilang pag-ibig na yung pinagkaloob ang iyong anak na si Jesus, Panginoon God, para sa bawat isa, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, muli sa mga tagapakinig po natin, Panginoon God. Nawa katungin mo, Panginoon, yung puso, Panginoon God. Nawa pagkatiwalaan ng iyong pangunawa, Panginoon. Maunawaan ng iyong salita, Panginoon God. Especially, Lord God, na ikaw ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang nabayubay sa cross ng Kalbaryo para lang kami ligtas, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Nawa po, Panginoon, Lord God, sa mga nakakapakinig, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, Lord God, na kausapin, Panginoon, Lord God. At patuloy po, O Diyos, na may kakatiwala ko sila sa inyo, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, ngayong pag-ibig, kami ay naligtas, Panginoon God. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya na patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon God, na dahil sa inyong ginawa, kami ay ligtas at makakamtan namin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At salamat po, O Diyos, muli sa radio station na to, sa radio program na to, Panginoon God, yung ginagamit para maabot, Panginoon God, ang mga kaluluwa, Panginoon God, makarinig, Panginoon God, ang mga anak na para magkaroon ng pananampalataya sa inyo, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, muli pagpalain ng radio station na to, Panginoon God. Patuloy po, O Diyos, na ikaw ang madakila, ikaw, Panginoon God, ang maging kalakasan, Panginoon God, ang aming mga lingkod ng mga kapastoran, Panginoon God, sa mga omni pastors, Lord God. Lord, I pray and ask that your strength be with them, Lord God. Yung mga may mga karamdaman man, Panginoon God, Lord, I pray na patuloy mong palakasin, Panginoon God. At sa mga naghahanap ng tunay na relasyon, Panginoon God, Lord, I pray and ask, God, na kasumpungan mo po sila, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na ikaw ang maranasan nila, Panginoon God. Magkaroon din po sila ng dakilang pag-ibig mo, dakilang pagmamahal mo, Panginoon God, at ma-experience, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, muli pahayag ka, Panginoon, patuloy kang mapapurihan sa buhay ng bawat isa sa buong maghapong ito, Panginoon God. Salamat po, Ama, sa iyo ang kadakilaan, kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Muli po ay inanyahan ko po kayong lahat para po mamaya sa worship fest sa may Capitol Ground sa Kadlan Pili. Ano po? Nawa po ay makarating po tayo para po sa worship fest po natin. So sa ngalan po ng Alliance of Ministries Metro Naga, ako po muli ay si John Mark Ranzas po. At susunod na po ang Kakampi Network News. So mapagpalang umaga po sa bawat isa.